Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Mula sa unang pagbasa, narinig natin ang kaunting kwento ng kanyang buhay. Kung papaanong siya ay lumaki sa pagkilala sa relihiyon na Judaismo at sa kanyang pag-aaral, siya ay naturuan ng isang kilala at batikang nangangaral noon sa kanilang kapanahunan na si Gamaliel. At kung sino si Saul, malaking faktor dito ay ang kung sino ang nagturo sa kanya sa pananampalatayang Judaismo at kung saang kultura siya lumaki. Dahil magaling ang nagturo sa kanya, talagang niyakap ni Saul itong tinatawag na paniniwalang Judaismo. Kaya hindi masisisi si Saulo kung bakit malinaw sa kanyang isip ang pagkilala sa Judaismo ang pinakadapat sundin at pinakadapat ipagtanggol. Kaya malinaw kay Saul ang mga Kristiyano ay nasa maling landas, nasa maling paniniwala, kaya dapat silang patayin. Dapat silang usigin, dapat silang mawala. Malinaw yon kay Saul. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba? Habang siya ay nasa isang mahalagang misyon papuntang Damasco, dala-dala ang sulat mula sa mga Pariseo na nagsasabi, kayong mga Kristiyano, mali ang inyong ginagawa. Kaya dapat kayong usigin, dapat kayong patayin. Sa paglalakbay patungong Damasco, dalawang mahalagang pangyayari ang naranasan ni Saul. Una, yung humarap sa kanya yung sobrang nakasisilaw na liwanag. At ang ikalawa, ang tinig ni Jesus. Yung sobrang nakasisilaw na liwanag ang nagpabagsak sa kanya mula sa kanyang sinasakyang kabayo. At sa kanyang pagbagsak, mayroong tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At itong dalawang pangyayari na ito ang nagpabago, nagpa 360-degree turn kay Saul. Kaya nga, di ba, pagbagsak niya, dahil sa nakasisilaw na liwanag, at nung marinig niya ang tinig ni Jesus, ora mismo, nagkaroon siya ng tinatawag na pagbabago. Sino po kayo, Panginoon? Ano po ang dapat kong gawin? Sa pagkakataon na yon, biglang nabago ang kung anumang pinahahalagahan ni Saulo. Kung ano yung paniniwala na kanyang ipinagtatanggol, sa pagkakataon na yon na siya ay bumagsak dahil sa nakasisilaw na liwanag at nang marinig niya ang tinig ni Jesus, siya ay nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Ipapadala kita doon sa Damasco. Ipapadala ko sa iyo ang isang banal na ang pangalan ay Ananias. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin mo. At matapos maihanda si Saulo, siya'y bininyagan ni Ananias. At nung siya ay hinipo sa mga mata, kasi pagkatapos ng nakasisilaw na liwanag, siya'y nabulag.
Sa paghipo ni Ananias sa kanyang mga mata, sabi ng unang pagbasa, merong nalaglag na parabang kaliskis ng isda at siya'y nakakita. At sa pagkakataon na yon na siya'y bininyagan ni Ananias sa pananampalatayang Kristiyano mula sa pagiging Saulo, siya'y naging si Pablo. Mula sa pagiging tagapag-usig, tagapagpatay ng mga Kristiyano, siya'y naging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Tatanungin natin, bakit si Saulo? Bakit ibinigay ng Diyos sa kanya ang pagkakataon na magkaroon ng pagbabago ng buhay at siya'y naging si Pablo? Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Biyaya na hindi naman niya hiningi, hindi naman niya ipinagdasal, hindi naman niya ipinakiusap sa Diyos, pero kilala siya ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino siya at may plano ang Diyos sa kanya. Kaya biyaya ng Diyos na si Saulo ay nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Biyaya ng Diyos na may magandang plano pala kay Pablo para sa ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya ngayon, kinikilala natin si Pablo bilang isa sa mga haligi ng simbahang Katolika. Dito sa ating altar, matatagpuan ang kanyang imahen, katabi ni San Pedro Apostol. Silang dalawa ang mga matitinding naging haligi ng ating pananampalataya, sina San Pedro at San Pablo. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na katulad ni Pablo, tayo rin ay tunay na baguhin ng biyayang ito ng Diyos upang maging karapat-dapat na lingkod at tagasunod ng ating Panginoon. Amen.